May tanong dito, kapag nag-for good daw ba sa Pilipinas, may makukuha daw ba? Ang sagot ay wala. What? Dahil ang may mga nakukuha kapag umuwi sa Pilipinas ay yung mga OFW na distressed OFW, displaced OFW, mga unfinished contract na nakaranas ng pamamaltrato, at yung may mga medical condition na aktibong miyembro ng OWA. At example ng displaced OFW ay ang mga OFW sa Lebanon na umuwi sa Pilipinas dahil sa gyera. At makakatanggap sila ng 150,000 pesos bawat isa galing sa OWA at sa DMW. Dahil ang ating OWA membership guys ay nagsisilbing OFW insurance, hindi investment. Kung gusto nyo ng pension kapag magre-retiro na kayo sa Pilipinas, ay dapat maghulog kayo ng monthly contribution nyo sa SSS. Pinas balik hanap buhay na yan yung 20,000 pesos na binibigay para sa ating active members ng OWA na hindi natapos yung kontrata nila, nagka-problema sila doon sa lugar na pinunta. Lahat po ito, admin. Oo, basta ano ka, active OWA member. Kung hindi ka active, hindi mo makukuha ng buo yung 20,000. Maaring 10,000 lang o kaya 5. So talagang importante na yung $25 na yan talaga you maintain yung membership po talaga. Membership mo every 2 years lang, di ba? Tingnan mo, ang dami isa diyan. Sigurado ko, diyan sa mga natutulungan natin sa OWA, sigurado isa diyan magiging milyonaryo. Isa, dalawa, tatlo, malay mo pa sila pang lahat. Diba? And admin, I remember kasi nagkaroon din ako ng chance makasama dun sa pinuntahan natin na OFW na yung tulong ng OWA ay yung naging daan para tumaas po o gumanda yung estado ng buhay. Nagkaroon siya ng negosyo. Napakasarap ng pagkakataon yan na may hindi mo man lang natatandaan yung kanilang mga pangalan, pero sa alaala nila, mananatili ka dahil sa isang beses sa kanilang buhay, dumating ka, ang OWA, at sila ay natulungan. Naku, ang sarap ng pakiramdam. Sir, email po ako sa scholarship. Sa OWA. Ngayon, hindi naman nag-reply. Alam ko na ito. Una, sana sinabi mo naman kung anong region. Ito, papaliwanag ko. Kasi ang dami-dami nag-iisip na ang OWA ay mamimigay ng scholarship para sa buong Pilipinas. Ano po yun? Department of Education, DIST, at iba pang ahensya. Ang OWA po, ang hawak lang ay mga OFWs. At tandaan niyo po, yung inyo po binibigay sa aming contribution ay $25 every 2 years. Okay? So, gegewang po ang bangka natin kapag inasahan nyo na ang OWA ay mamimigay lahat ng scholarships para sa lahat ng inyong mga anak. And may quota po ito. Kaya sa bawat isang semester, maghanda na kayo na mag-apply sa bawat regional office ng OWA para po kayo ay mauna. And remember, ito lang po ang isa namin mahigpit na pamantayan. Ito, personal ko na ito, Yusek. Hingin ko na suporta mo rito. Kasi ako talaga, personal kong pamantayan. Yung masigasig deserves this scholarship. Bakit? Kasi pera ng pera ng OFW, natural. Maghihigpit tayo. Hindi natin to pwedeng basta ipamigay lang sa bawat isang lalapit. Siyempre, susuriin natin, bubusisiin natin who deserves the scholarship. Bakit 60,000 a year ito? Para doon sa mga kumikita ng $600 and above na who've undergone doon sa exam sa DIST, at doon naman sa kumikita ng $600 and below, 20,000 a year to. So we just don't give it away. Diba? Talagang dito paninindigan ko ito na binubusisi ito at binibigay doon sa masigasig na mag-apply. Kasi nga, scholarship ito Yes. Pero may vetting process, selection process. Wag nyo akong kagalitan kung ako ay nagbubusisi. Ang gusto niyo ba, basta ipamigay ko kahit kanino ang pondo ninyo? So dito dapat pa nga kami ay sinusuportahan nyo na ang bawat ginagawa nating scholar ay nagiging masigasig at may dedikasyon na mag-aral. Sapagkat sila ang may makikinabang kasi kung hindi naman, 'di ba, Yuse? Kung papasok ka 1 buwan, 2 buwan, pag nahirapan ka, ayaw ka na.
Hindi ba? Oo. Kaya tinitingnan natin itong mabuti. Lalo na po, yung mga nag-a-apply sa akin sa TikTok or sa Messenger, ang dating sa akin ay parang hindi naman to seryoso eh. Because yung pong, so far we have given 43,000 scholarship grants. And napakasaya po namin na nagkaroon na tayo ng mga doktor, abogado, at napakarami pang ibang profesional. Meron pa nga tayo statisticians, imagine. Kaya lang, common denominator nitong ating mga naging scholars, masigasig, may tiyaga. Hindi nagreklamo na mayroong requirements because dito kakahingi ng support sa'yo. Alam nga naman, hindi tayo humingi ng requirements. Diba, Sipag at tiyaga ang kailangan. Sipag at tiyaga. Hindi pwede namang penging scholarship, tas eto na. So, we're investing in the OFW children, the OFW family who respects the regulations, the requirements. Dahil ibibigay po natin, tandaan nyo, salapi na kayo ang nagbigay. So, dapat lamang namin itong pangalagaan. Okay? Sa mga nagtatanong kung paano daw magpa-member or magbayad o kaya naman ay mag-renew ng OWA membership, ang sagot guys, pwede kayo mag-renew or magbayad sa poll office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Pwede din sa any OWA office sa Pilipinas. At pwede din sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Kung sa Pilipinas kayo magre-renew ng inyong OWA membership ay passport, visa at UWC lang ang ipapakita nyo. Pero dito sa Polo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Polo Dubai, ay kahit po renewal na lang ang inyong OWA membership ay kailangan ng Polo verified contract. Pero sa Pilipinas ay hindi na ito kailangan. Passport, visa at UWC lang ang ipapakita nyo para makapag-renew kayo. Para naman sa mga OFW na walang oras na pumunta sa Polo office at hindi rin nakauwi sa Pilipinas, ngunit kailangan na mag-renew ng kanilang OWA membership. Huwag kayong maglala guys dahil pwede na kayong magpa-renew ng inyong OWA membership sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Paano? Eto. Yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tama-tama po yung Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magbayad or mag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app. Napakarami nga nagko-comment sa comment section na hindi daw nila ma-open ang kanilang OWA app kahit yung bagong app na ang na-download nila. Pero sa akin guys ay na-open ko naman at eto nga ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew dito. So itry nyo lang guys i-open ulit ang inyong OWA app kapag hindi nyo pa rin na-open sa ngayon. Dahil marami rin nagre-reklamo tungkol dito na parehong sitwasyon. Meaning, nasa app ang problema, hindi sa account nyo. Pero sa ngayon ay ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-renew ng OWA membership gamit ang OWA app. So, para makapag-renew na kayo ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay kailangan nyo mag-login. At after nyo makapag-login, ay i-click nyo yung personal information sa baba. Then, i-click nyo yung upload your passport at latest contract. Ang sabi nga dito guys na latest contract daw ang kailangan i-upload. Pero tinry ko naman i-upload yung latest contract ko pero ayaw namang tanggapin.
ang tinanggap is yung OEC exemption ko na in-acquire ko sa aking PopsBam account. So after yung maklik yung upload passport and latest contract, ay lalabas ito. Uunahin nyo muna guys i-upload ang inyong passport photo. Pwede kayo dyan sa open camera kung hawak nyo mismo ang passport nyo. Pero kung hindi nyo naman hawak ang passport nyo at yung photo lang sa camera nyo ang i-upload nyo, click choose file. And after yung malagay ang passport nyo, click upload passport. At lalabas ito, upload successful. At dito na nga guys sa upload your most recent OEC or proof of employment. Sinubukan ko ang i-upload ang aking kontrata pero ayaw namang tanggapin. Pero nung in-upload ko yung screenshot ng aking OEC exemption na in-acquire ko sa aking PopsBam account, pag-click ko dyan sa upload and send request, ay ayan na guys ang lumabas. Renewal request sent. At maghihintay kayo guys ng email notification kung approved na. At ang nakalagay dito, renewal request on review. At hinayaan ko nga guys ng isang araw at after 1 day, nung tinignan ko ang aking email address, ay may email nga ang OWA. At ang sabi ay approved na yung request ko at pwede na ako makapag-renew gamit ang OWA mobile application. Then naglagi na ulit ako sa aking OWA app. At para makapag-renew na tayo ng ating OWA membership, ay i-click nyo yung personal information sa baba. At dito naman guys, ay i-click nyo yung renew membership here. At lalabas ito. Click accept. At may nakanote dito guys na after nyo makapag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay magre-reflect lang ito after ng 3 working days. So maghihintay kayo guys ng 3 working days after yung makapag-renew online. After nyo maklik ang accept ay eto ang lalabas. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung contract duration. At 24 months lang naman ang pagpipilian dyan dahil ang OWA membership natin mga OFW ay valid for 2 years. At i-click nyo yung job site at ilalagay nyo ang bansa kung saan kayo nagtatrabaho. And after that, click submit. At lalabas ito, transaction details. I-click nyo yung payment option. At pili nyo guys ang GCash payment. And after that, i-scroll nyo, i-click nyo ang small box and click submit. So, ang babayaran natin sa ating OWA membership renewal ay 1,429.75 pesos. Naging 1,459.75 pesos lang dahil sa transaction fee. At after nyo maklik ang submit, ay lalabas ito. I-click nyo yung payment method. I-click nyo yung GCash and click proceed. Then lalabas ito, click OK. At ang sabi dito, please wait. We processing your request. And after that, ilalagay nyo na ngayon or maglalagin na kayo sa inyong GCash account. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong GCash number. And after that, click next. Ang kagandahan dito guys is yung phone na gamit ko kahit hindi doon nakalagin ang GCash account ko ay nakapag-renew pa rin ako ng OWA membership. Meaning guys ay pwede gamitin ang GCash account ng ibang tao or ng kamag-anak nyo kung wala kayong GCash. So after nyo maklik yung next ay nag-send daw sila sa inyo ng code. And after na matanggap nyo ang code at malagay nyo, click next. At lalabas ito. I-click nyo yung pay. At hintay nyo lang guys yung 9 seconds na redirecting to merchant. And after 9 seconds ay eto na ang lalabas. Your transaction is successful. At may marireceive din kayong email at ganun din ang sabi. Your transaction is successful. At nakapagbayad ka na nga at nakapag-renew ka na ng iyong OWA membership online. And take note guys na 3 working days bago magre-reflect or mag-a-appear yung renewal or para maging active muli ang iyong OWA membership sa iyong OWA app.